Hi Virgo, payo na mahalagang marinig mo sa pagpasok ng bagong taong ito, 2024. Hingi tayo ng ilang messages pa. Ano pa bang kailangan yung marinig? Mensahe na kailangan marinig ng mga Virgo. Mga taong pwedeng makapakinig nito, mensaheng gabay lamang po para sa mga Virgo 2024 message. Virgo, anong maiwan natin para sa kanila? Virgo, kumpul na sila. The 7 of Pentacles, reverse. The 8 of Wands, reverse. 4 of Pentacles, reverse. The Strength card, reverse. Okay, so reverse sa lahat. Pero hindi naman po ibig sabihin ay hindi okay. Actually, merong ilang sign lang dito na marahil isang mensahe ito. Unang-una na umangat yung pagkapagod, Virgo. Marahil ngayon pa lang, patuloy kayong nagiging busy and productive sa inyong buhay-buhay, life in general, trabaho, pamilya, relasyon. The strength card is in reverse. Kaya yung pinakauna, actually lahat, physically, mentally, emotionally, parang drained ang inyong energy. Bakit? Marahil nga po, kasi nga ito tayo po ay live na live ngayon sa ating YT. Inilalaban natin ito sa live. Pero Virgo, minsan hindi natin napapakiramdaman na ang ating mga sarili, Kasi nga, nagpupush lang tayo eh. Patuloy tayong lumalaban. Patuloy sa pagsabak sa buhay, trabaho, sa araw-araw, or pamilya, gawain. Pero sa pagkakataong ito, naway higit mong papakiramdaman din ngayong taon, or at one point, makaramdam ka ng pagkapagod sa relasyon man ito, trabaho, sa pang-araw-araw na buhay. Minsan, lalo pa kung paulit-ulit mo itong ginagawa, hindi mo maiwasan na mapagod. Papakiramdaman ang iyong sarili, Virgo. Listen to your body, palagi. Tanging kayo lamang po ang higit na makapagsasabi rito. Hindi po isang medical advisor ang Moonchild. Simpleng tarot card reader lamang po tayo. Pero kung pagod na kayo physically, it's okay to step back, to pause, magtulog, magpahinga. Alisin yung ilang pag-aalala kasi nakakita tayo dito ng worry. Worry na may kaugnayan sa pera, sa travel, sa inyong mga puso. Okay? The 3 of Swords, reverse. Actually, maganda naman po to. Maaring ngayong taon, dadaan na kayo sa ilang realizations, sa ilang especially kung itong mga nakalipas na buwan or taon, na 2023, meron kayong pinagdaanan pagdating sa inyong mga emosyon, relationship-wise, na hindi masyadong okay. Then this year, anytime, at one point this year, claim na natin na may paghilom. Kung meron kayong ilang nakatensyon, or parang hindi masyadong nakasundo, may paghilom. Mag-heal to. It will take time, yes, pero iba-iba rin naman po tayo ng proseso sa part na yan. Reversal energy po tayo every time. So, maaaring ito ay mag-apply sa iyo mismo or pati na rin sa ilang tao sa iyong paligid. Pero, hindi kailangan madaliin. Again, iba-iba po tayo ng proseso sa part na yan. Yung healing stage. Okay? Okay, magpalakas. Yun yung pinaka nakikita ko dito. Kasi ready kayo eh. Ready kayo sa mga bago ngayong bagong taon. But at the same time, ready ba talaga kayo? Physically, mentally, or emotionally? Higit mo sanang bigyan ng priority rin kung kayo yung higit na nag-aalala, nagpa-provide sa pamilya or sa ilang sektor ng relasyon. Sana huwag mong kalimutan na bigyan din ng prioridad ang iyong sarili. Self-care, self-love, ngayong bagong taon, bilang lahat sila, reversal cards, na medyo hindi masyadong, medyo sabi ko may pagkapagod, medyo drained yung energy. Pero dito naman, yung paghilom, patuloy kayong susubok sa ilang parang naantala, or hindi nyo nabigyan ng pag-aksyon, or napanindigan this time. Mas haharapin nyo na yung positive. Or maybe isang message ito, na paangatin yung positivity na hindi madali sa lahat ng pagkakataon. Pero kapag pinaangat nyo yan,
mas magiging maganda, syempre pa, totoo yan. Message din kay Monshel to. Totoo na mas, kapag positibo tayo, mas maganda yung flow. Ng mga, mas gaganda, mas magbubukas yung ilang opportunity. Pinto ng oportunidad para sa inyo this year. So, more on, ano to, no? Again, hindi po isang medical advisor. Kung kailangan nyo, kung ito ay something pain, kung meron na talaga kayong visible pain na kinakahanap or nararamdaman ngayon pa lang, then, syempre i-check, papatingin sa mga professional. Or, other indication dito, parang mas nanaisin nyo ngayong taon, maaaring ngayon pa lang nararamdaman nyo na to para sa ilan bilang sobrang nag-highlight yung pagpapalakas or pagpapahinga. Kahit sa paraan lang na gusto nyo lang munang mag-spend ng more time, more private time para sa iyong sarili, para higit ka makapag-isip, makapagnilay-nilay, makapagproseso ng ilang bagay, may pagkaseryoso at pagkamalalim yung umaangat dito. Maybe isang indikasyon ito na higit kayong mag-mature this year, higit nyong seseryosohin ang inyong buhay, relasyon, pag-ibig this year. So, sana kayo rin, yung sa inyo, yung kaya nyong ibigay sa inyong sarili, ay positive lang din. Kasi minsan, hindi nyo na napapakiramdaman ang inyong mga sarili sa sobrang dami ng inyong iniisip or ilang talagang nakaatang na obligasyon sa buhay. Okay? So, syempre kung paano nga naman natin magagampanan yung mga obligations na ito kung tayo mismo ay hindi pala okay. So, take care of yourself, Virgo. Yung pinaka-message na umangat dito para sa'yo. Ito yung ilang pahabol na payo sa pagpasok ng bagong taon, 2024, para sa inyo, Virgo.